Ang sinakop na Crimea ng Ukraine ay nasa ilalim ng blockade. Ngayong gabi, hindi nakapasok ang mga truck ng gasolina sa peninsula kaya hindi na mabibili ang gasolina sa mga gasolinahan kahit may kupon dahil ubos na ang supply. At ngayong gabi, naging totoo ang mga hula ng mga eksperto. Ang sandatahang lakas ng Ukraine ay tumama sa 4 na tulay na nag-uugnay sa Kherson Region at Crimea noong gabi ng Hunyo 11 kaya tuluyang naputol ang logistics papuntang Crimea. Sa ikalawang linggo, matinding krisis sa gasolina ang nararanasan ng Crimea at Sevastopol dahil sa pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa koridor ng transportasyon sa pagitan ng Peninsula at Krasnodar Krai ng Russian Federation. Napipilitan ang mga tao na pumila kahit sa gabi sa pag-asang makakuha ng gasolina o abangan ang pamimigay ng mga espesyal na QR code para sa 20 litro ng gasolina kada linggo na mabilis namang nauubos ang mga QR code na ito. Pero ngayong gabi, kahit ang mga QR code na ito o mga espesyal na ticket ay wala at inihayag ng mga okupasyong autoridad na sa kasamaang palad wala ring ipamimigay. At ngayon, ang mga estante ng mga tindahan sa Crimea ay nagsisimula na ring mawalan ng laman sa harap mismo ng mga tao. Samantala, sa Moscow, si Vladimir Putin ay labis na natakot sa mga pag-atake ng mga Ukrainian drone. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon sa buong panahon ng kanyang pamumuno, ibig sabihin sa loob ng 26 na taon, kinansela niya ang konsyerto sa Red Square. Para sa araw ng Rusya na ipinagdiriwang tuwing ika-12 ng Hunyo. Walang magiging pagdiriwang ng araw ng Rusya dahil hindi ito pinayagan ng mga puwersa ng mga sistemang walang piloto ng sandatahang lakas ng Ukraine sa mga Ruso. Ako si Alexei Pechi, talakayin natin ang mga paksang ito. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa YouTube channel na ito, i-like ang episode, mag-comment at i-follow din ang aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link. Doon namin agad inilalatalang balita pagdating nito. Nagdesisyon ng depensa ng Ukraine na i-blockade ang Crimea at noong gabi ng Hunyo, 11 inatake ng sandatahang lakas ng Ukraine ang 4 na tulay sa pagitan ng Kherson Oblast at Crimea. Nagpahayag si Vladimir Saldo, gobernador ng sinakop na Kherson Oblast na itinalagan ng Russia at ito ay CP. Ayon sa paunang impormasyon, may mga nasira sa mga tulay. Tinamaan ng pag-atake ang mga tawiran sa North Crimean Canal sa Preobrazhenka at Mirny, ang tulay ng Perekop-Armyansk at ang tulay sa bayan ng Stavky. Batay sa datos ni Saldo, 45 Ukrainian drone ang napabagsak ng air defense ng Russia sa isang gabi sa sinakop na bahagi ng Kherson Region. Gusto kong banggitin na noong nakaraang araw, tinamaan ng sandatahang lakas ng Ukraine ang tawiran na nag-uugnay sa Henichesk at Arabatspit sa Crimea. Noong Hunyo 9, inatake ng hukbong Ukrainian ang tulay sa Chonhar dahilan ng pagtigil ng trapiko. 2 araw bago, inatake rin ng mga Ukrainian ang tulay na ito. Sa madaling salita, masasabi natin na malinaw na sinusubukan ng sandatahang lakas ng Ukraine na tuluyang sirain ang lohistika papunta sa Crimea. Noong Mayo, pinatindi ng sandatahang lakas ng Ukraine ang pag-atake sa lohistika ng Russia sa mga sinakop na teritoryo sa timog Ukraine. At pagsapit ng katapusan ng buwan, epektibong nakontrol na ng mga Ukrainian drone ang kalsadang R-200 at 80 na tinatawag na mga hindi naliligo na Ruso bilang Novorossiya. Ito ang mismong land corridor papuntang Crimea na nagmumula sa Rostov-on-Don, dumadaan sa Mariupol at Melitopol at papunta na sa Crimea. Opisyal, sa loob ng 4 na linggo ng Mayo, mga 120 hanggang 125 na military truck ang tinamaan sa highway. Yan ang opisyal na bilang. At sa ganitong kalagayan, nagsimula talaga ang krisis sa gasolina sa Crimea. Nagpatupad ang mga autoridad na itinalaga ng Russia ng limitasyon, 20 litro lang ng gasolina kada tao bawat linggo. Nagpatupad sila ng coupon system, ngunit lumala pa rin ang sitwasyon. Noong Hunyo 6, sinimulan nilang ipatupad ang QR code system para sa pagbili ng gasolina sa Sevastopol. Kailangan mong gumamit ng espesyal na bot sa Max Messenger para mag-generate ng code. Matapos ang alas 10 ng gabi, ilalagay ang plaka ng sasakyan at uri ng gasolina. At maghintay lang, baka pala rin kang bigyan ng mga okupante ng QR code para sa 20 litro ng gasolina sa isang linggo. Sa huli, ang mga QR code na ito ay nauubos sa loob ng ilang segundo. Ginagawa lahat ito sa kalagitnaan ng gabi.
Nagpasya ang sandatahang lakas ng Ukraina na ayusin ang sitwasyon dahil hindi tama ang ganitong kakulangan. At noong gabi na ika-11 ng Hunyo, inihayag ng mga okupasyong autoridad ng Russia na wala ng gasolina para sa mga sibilyan ngayon. Kahit na may coupon at QR code pa, talagang wala. Uulitin ko, wala talagang gasolina para sa mga karaniwang tao. Ang tinatawag na gobernador ng aneksadong Sevastopol na itinalaga ng Moscow, si Mikhail Razvazaev, ay nagulat na walang bagong batch ng QR code na magbibigay ng karapatan sa mga lokal na residente na magpakarga ng gasolina. Bilang dahilan, sinabi niya na nagkaroon ng pagkaantala sa mga supply. Hindi nakarating ang mga fuel truck sa lungsod kagabi. At ayon kay Razvazev, at ito ang kanyang sinabi, walang saysay ang pumila sa mga gasolinahan. Wala talagang gasolina. Ngayong Hunyo, 11 sa Sevastopol, gasolina ay para lang sa mga serbisyong munisipal, ambulansya, mga puwersang pansiguridad at pampublikong transportasyon. Bagaman ayon sa BBC ngayong araw, isinulat nila na kahit ang mga bus ay tumigil na rin sa pagbiyahe sa Crimea dahil wala na ring gasolina para sa kanila. Oo, para lang ito sa mga puwersang pansiguridad, militar, mga serbisyong munisipal at ambulansya. Ang krisis sa gasolina sa inangkin na Crimea na tumatagal na ng pangalawang linggo sa gitna ng lumalalang blockade ng Crimea mula sa panig ng sandatahang lakas ng Ukraine ay unti-unting lumalala at nagsisimula ng makaapekto hindi lang sa mga motorista gaya ng sinasabi. Dahil sa krisis, nagsimulang mag-ipon ng pangmatagalang pagkain ang mga residente ng peninsula. May mga ulat na rin tungkol sa kakulangan ng asukal, buckwheat, pasta, asin at mantika. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Ayon sa Russian media, hanggang ngayon, hindi bababa sa 25 reyon ng Russia ang nakaranas ng kakulangan ng gasolina at pagkaantala sa supply. Inuulit ko, Russian media ang nagsabi nito. Hindi ito sinakop na teritoryo, may 25 rehiyon. Bukod dito, halos ubos na ang gasolina sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine tulad ng Crimea, Sevastopol, Luhansk, Donetsk, Kherson at Zaporizhia. Problema ito sa lahat ng lugar. At ang pinaka-nakakatawa sa buong sitwasyong ito ay sa Russia na hindi naman basta tinawag na gasolinahan, ang presyo ng gasolina sa Pakyawan ay tumaas na ng 40% simula ngayong taon. Sa bansang tinaguriang gasolinahan, nagkukulang na ang gasolina. Ang pangunahing sanhi ng krisi ay ang mga pag-atake ng sandatahang lakas ng Ukraine sa mga infrastruktura ng pagpino ng langis. Ayon sa datos ng Bloomberg, mula Enero hanggang Mayo, 2,026-38 beses na inatake ang mga Russian na refinery ng langis. Sa 16 dito nangyari lahat noong Mayo, pinakamataas mula simula ng digmaan. Bumaba ng 14% ang operasyon ng mga refinery ng langis sa Russia mula umpisa ng taon. Nananatili itong mga 20% na mas mababa kaysa sa antas bago ang digmaan. Ngayon, inaatake na rin ang lohistika. Ibig sabihin, kahit na may gumagawa ng gasolina ang isang refinery sa Rusya, hindi pa rin sigurado na makakarating ang truck na may kargang gasolina sa gasolinahan at mapupunta ang gasolina sa mga maruruming Ruso. Naintindihan na ng Crimea yan ng todo. Ngayon, tila labis na natakot si Vladimir Putin sa unang pagkakataon, pansin. Sa unang pagkakataon sa kanyang pamumuno, kinansela ni Vladimir Putin ang konsyerto sa Red Square sa Moscow para sa araw ng Russia tuwing Hunyo 12. Araw ng Russia pero malungkot kasi walang konsyerto. Sabi nila natatakot sila baka may drone na bumagsak. Walang konsyerto. Natakot si Vladimir Putin sa mga drone kaya ipinahinto niya ang konsyerto sa plaza na tama rin naman. Kasi hindi naman pinayagan ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga mababangis na Ruso na magbiwang ng kahit ano sa Red Square. Dito na muna ako magtatapos. Mag-subscribe sa channel para hindi ma-miss ang next episode. Like at comment ng opinyon at konklusyon. Ingat at paalam sa lahat.